Buksan po natin ating mga Biblia sa Lucas Kapitulo 8, talata 41. Luke 8:41. Sabi ng Biblia, "And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue, and fell upon at Jesus' feet, and besought him that he would come into his house. For he had one only daughter, about 12 years of age, and she was dying. But as he went, the people thronged him, and a woman having an issue of blood 12 years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any." Ang ating aralin sa oras na ito ay, at the feet of Jesus, let God take control. At the feet of Jesus, let God take control. Na ito pong kwento dito ay patungkol po kay Jairus, na meron po siyang anak. Isa po siyang ruler of the synagogue. Meron po siyang anak na nasa bingit na ng kamatayan. Tapos sumingit po yung kwento ng babae na sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon ay gagaling ako. Ito naman si Jairus, lumuhod siya sa paanan ng Panginoon. Now, isa po ito sa maraming mga kwento ng mga pangyayari sa Biblia na kung saan may mga taong nasumpungan na lumuhod sa paanan ng Panginoon. And truly, may hiwaga, may miracle sa paanan ng ating Panginoon. And hindi na po natin may isa-isa yan, but these are stories of people that knelt down. Na isa po sa specific things na makita natin dito kay Jairus ay lumuhod siya dahil may sakit ang kanyang anak at nasa bingit na ng kamatayan. Ito naman babae ay meron po siyang karamdaman sa loob ng 12 years at sabi nga dito naubos na ang kanyang ari-arian. Now, there are two characters, Jairus at yung babaeng may sakit. Parehas po silang nasumpungan sa paanan ng ating Panginoon. Now, two things they represent. Dalawang bagay po ang kanilang ni-represent. Jairus represents or ipinapahayag kay Jairus yung do not have control over life and death, although he is a religious person. So si Jairus, bagaman siya ay reliyoso, wala po siyang kontrol sa kamatayan at buhay, bagaman siya ay reliyoso. Itong babae naman ay wala siyang kontrol sa kanyang kalusugan at wala rin siyang kontrol sa kanyang kayamanan. Now, the interesting thing dito ay yung number 12. Yung anak ni Jairus ay 12 years old at yung babae ay 12 years nang may karamdaman. Now, tiningnan ko sa Bible and nagtanong-tanong tayo nag-search tayo kung ano ang relevance ng 12 sa Bible numerology. Ang 12 ay speaks of government authority or control. Government authority or control. Kagaya po ng 12 tribes of Israel, 12 gates and foundations in the New Jerusalem, 12 apostles. So, number 12 speaks of control. Now, anong implication nito? When Jairus knelt at the feet of Jesus, Jairus is giving the control to Jesus, the thing that he has no power, and that is the life of his daughter. So, lumuhod siya sa paanan ng Panginoon, binibigay niya yung control sa Panginoon sa mga bagay na hindi niya kayang hawakan. Yung babae, hinawakan niya o inabot niyang laylayan. So, siguro gumagapang. And nahawakan niyang laylayan na damit ng Panginoon. It represents that she is giving Jesus the control over the things that she cannot hold onto, and that is her health and her wealth. So, sa observation natin dito, may mga bagay na hindi natin hawak. So, kagaya po ng kamatayan at buhay, life and death. Si Jairus, bagaman reliyosong tao siya, hindi niya hawak ang kamatayan at ang buhay.
yung babae, hindi niya hawak ang kalusugan at kayamanan. Now, the best example here is si Job. No? Si Job, hindi niya hawak. Ang Diyos talaga may hawak ng kalusugan at ng buhay. No? Kayamanan at buhay. Kayamanan at kalusugan, buhay at kamatayan. And yung lalaki sa Luke chapter 12, nakalimutan niya ang Diyos. No? Akala niya lahat hawak na niya. No? Sabi niya, eat, drink, and be merry. Pero sabi ng Panginoon, ngayong gabi, kukunin ko ang iyong buhay. Now, Job is an example of letting God take control of the things He has no power into. Wala siyang power sa buhay, wala siyang power sa kalusugan. Anong sabi ni Job? Pumunta ako dito walang dala, babalik ako walang dala. Sukdo lang sa kanyang kalusugan, sinabi ng kanyang asawa, isumpa mo na ang Diyos. Ang sabi niya, tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa Diyos at hindi masama? At sa lahat ng bagay na ito, hindi nagkasala si Job. Now, ang kwento nitong si Jairus na sa paanan ng Panginoon at ang babae ay pagpapahayag ng pagsamba. And when worship, kapag tayo nagsamba, ipinagkakatiwala natin sa Diyos yung mga bagay na hindi natin kayang hawakan. So what does it mean to worship? What does it mean when we worship? Una, we let God take control. Matthew 6:33. No? Pag nagsimba tayo, ibig sabihin, hinahayaan natin ang Diyos na mag-control sa buhay natin. When we worship, we claim God's control. Sinasabi natin, Lord, ito, ikaw mag-control sa buhay ko. And when we worship, we let God take all of us. Sinusurrender natin ang lahat sa Diyos. Si Jairus at saka yung babae, nasumpungan nila ang kanilang sarili na sa paanan ng Panginoon, binitawan nila yung mga bagay na hindi nila kayang hawakan. Magandang araw po sa inyong lahat.